Daang-daang pasahero ang stranded sa Parola Wharf sa Iloilo City dahil sa pagulang dulot ng Bagyong Tino. Ang mainit na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Parola Wharf, Iloilo City. As of 8 a.m., mahigit 100 individual na ang stranded ngayon matapos sinuspende simula kahapon ang biyahe ng fiber boats na may biyaheng Iloilo-Guimaras and vice versa. Binigyan ng karton na pangsapin sa sahig ang mga pasahero para may mahigaan. Ayon sa ilang stranded na pasahero, titiisin na lang nila kahit hindi sila komportable. Tinatayang mahigit 400 na mga stranded passengers ang narecord ng Philippine Coast Guard Iloilo kagabi sa Pantalan. Nabawasan ang bilang dahil ang iba ay naghanap ng temporaryong matirhan. Nagbigay naman ng pagkain ng PCG sa mga stranded na pasahero. Sa Sea Travel Advisory ng PCG, lahat ng biyahe ng sasakyang pandagat sa Western Visayas ay suspendido, kabilang na ang mga ro-ro vessel at fast craft operations. Lahat ng fisher folk at coastal communities ay pinapaalalahanan na ipagliban muna ang pagsagawa ng water-related activities. Sa ngayon mga kapuso, maninipis pa lang na ulan ang nararanasan dito sa lungsod at hindi pa gaano kalakas ang hangin. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling updated sa lagay ng panahon upang maging ligtas sa anumang sakuna. Yan ang latest mula rito sa Iloilo City. Ako si Zen Kilantang Sasa para sa GMA Integrated News. Nakaramdam din po ng epekto ng Bagyong Tino ang Surigao City. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon ngayon sa ulat on the spot ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Connie, bumubuti man ang lagay ng panahon dito ngayon sa Surigao City ay hindi pa rin na ibabalik ang kabuuang supply ng kuryente sa syudad ngayong mga panahong ito. Binayo ng malakas na hangin at ulan ang Surigao City. Kagabi, ilang oras bago maglandfall ang Bagyong Tino. Nagresulta ito sa pagkabuwal ng malalaking puno. Nasira naman ang dalawang sasakyan matapos madagana ng malaking puno sa Surigao del Norte Capitol Complex. Matapos maglandfall ang Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte kaninang hating gabi, naging maaliwalas na ang panahon dito sa Surigao City. Unti-unti na rin bumabalik sa kanilang mga bahay ang mga residenteng pansamantalang lumikas sa mga evacuation centers. Binigyan muna sila ng family food packs ng DSWD upang may baon silang pagkain. Suspendido pa rin ang pasok sa lahat ng antas ng mga paaralan at suspendido rin ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno. Gayunpaman ay nanunumbalik na ang sigla ng komersyo sa lungsod. Ilang tindahan na ang nagbukas, kasama na riyan ang mga non-essential establishments. Dahan-dahan na ring naibalik ang supply ng kuryente sa syudad, bagamat hindi pa 100%. Connie, ayon sa Post-Disaster Needs Assessment ng Surigao LGU, ay walang naging matinding pinsala si Bagyong Tino dito sa Surigao City. At yan muna ang latest mula rito sa Surigao City. Balik sa iyo dyan, Connie. Maraming salamat, James Paulo Yap. Nananatili ang banta ng daluyong sa maraming bahagi ng bansa dahil sa Bagyong Tino. Itinaas ng Pag-asa ang storm surge warning sa ilang panig ng Aklan, Capiz, Cebu, Iloilo at Negros Occidental. Posibleng umabot sa mahigit 3 metro ang taas ng ragasadong ng daluyong ng 2.1 hanggang 3 meters na storm surge ang posibleng maranasan sa ilang coastal areas ng Antique, Biliran, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Provinces, Samar at Southern Leyte. Aabot naman sa 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong ang posibleng manalasa sa Bohol, Camiguin, Dinagat Islands, Masbate, Northern Samar, Mindoro Provinces, Palawan, Romblon at Siquijor. Muli paalala ng Pag-asa, lumayo sa dalampasigan at tumikas na sa matataas na lugar. Tatagal ang storm surge warning hanggang alas 2 mamayang hapon. Sa ibang balita, nasunog ang isang ancestral house sa Marikina. Ang itinuturong dahilan ay napabaya ang nakasinding kandila. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagngangalit na apoy ang bumalot sa ikalawang palapag ng ancestral home na ito sa Barangay Malanday, Marikina City pasado alas 10 kagabi. 8 pamilya na magkakaanak daw ang nakatira sa bahay na may 8 partition ayon sa Bureau of Fire Protection. Ligtas namang nakalikas ang mga apektadong residente. Sunog-sunog daw, yun ang narinig ko. Actually, hindi naman sa amin nagsimula yun. Dito sa aking bahay ng pinsan ko.
yung sunog. Doon siya nagsimula. Ayon sa mga nasunugan, naiwang nakasinding kandila ang pinagmula ng apoy. Tulog na ako, may nagsabi na susunog, labas ako ng bahay. Napakalakas ng apoy, lahat na, inabot na lahat. Inabot na. Nagsimula po yan sa kandila. Wala pong kuryente, ma'am. Ang 71 anyos na si Tatay Jeff nakayapak at wala raw na isalba kundi ang kanyang alaga. Pagod ako sa katrabaho, umuwi ako. Pahinga na ako. Naiwan ng kandila. Pagising ko, malakas ang apoy na. May naamoy kami na parang may nasusunog na kable na kuryente. Tapos yun na, lumaki na yung apoy kasi pumutok na. Syempre, takot kami dahil katabi lang namin Yung natupok na structure is a residential ancestral home. So yung pamilyang nakatira dyan is 8, pero yung mga nadamay is 4 lang. Bali 2 palapag siya, pero yung mostly na pinaka-na-damage yung second floor lang. Kasi gawa siya sa light materials Kaya ang bilis niyang kumalat. Wala namang malaking pinsala sa food store at laundry shop sa baba ng nasunog na bahay. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog bago tuloy na apula pasado alas 11 kagabi. Ayon sa BFP, aabot sa humigit kumulang 100,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binago ng Office of the Ombudsman ang guidelines para makakuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ang pagproseso sa mga hinihinging kopya ng SALN ay first in, first out. Balitang hatid ni Salima Refran. Pagdating ng November 15, maaari na mag-request ng kopya ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at iba pang opisyal ng gobyerno na inihain sa Office of the Ombudsman. Nitong October 31 kasi ay naipalathala na ang guidelines para sa public access sa mga SALN. Kung dati, kailangan pa ng notarized letter of authority mula sa may-ari ng SALN bago makakuha nito. Ngayon, inalis na yan. 2 ID at filled out form lang ang kailangan. Batay sa guidelines, lahat ng hiling para sa kopya ng SALN, papayagan, liban na lang sa ilang kondisyon. Isa riyan ay dapat walang derogatory record ng maling paggamit ng dokumento ang nagre-request. Hindi na rin sisirain ang mga SALN on file at itatago ang mga ito digitally. Hindi tulad sa mga naunang memorandum na sisirain ang mga kopya ng SALN matapos ang 10 taon, liban na lamang kung bahagi ito ng investigasyon. The prescriptive period for any of the violations of RA 3019 is now 20 years. Kaya natin binago ang mga periods for the accessibility of physical SALNs. So, as long as final nyo within 20 years, we will keep it physically for 20 years. But after that, basta meron na tayong digital record, that will be there virtually forever. Ang virtual copies ng SALN makakatulong raw sa investigasyon lalo't pinalawig na ang prescriptive period o panahong pwedeng magkaso sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na 20 taon. Well, it can definitely track the accumulation of wealth of a public official. When somebody declares something at a certain point in time, and that is a sworn statement, yung SALN is sworn to that is usually used in conjunction with SALNs is the lifestyle check. So if there's any information or intelligence po na yung SALN at a certain point in time ay misdeclared or may mga misrepresentations, merong hindi linagay doon na alam natin siya ang may-ari at a certain point in time, then you can compare. Ayon sa Office of the Ombudsman, first in, first out ang pagproseso sa mga request para sa SALN. Pero dahil inaasang marami ang hihiling ng kopya ng mga ito, humihingi na agad ng pangunawa ang Ombudsman. Wala pa ring inaanunsyo kung magkano ang babayaran sa SALN request. Paalala rin ng opisina, maaaring hindi na pagbigyan ng susunod na SALN request ng isang partido kung di susunod sa guidelines. Kabilang na ang pagsusumite ng publish o broadcast output 5 araw matapos makuha ang kopya ng SALN. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ilang segundo na lang at magpupula na ang traffic light na yan sa Aguinaldo Highway sa Dasmariñas, Cavite nang magpulang ilaw pumasok sa intersection ng isang SUV mula sa kanang bahagi. Sa bandang gitna, bumangga ang isang motorsiklo na nagpit sa red light. Tumilapon ng rider at tumama pa sa Center Island. Dinala siya sa paggamutan. Patuloy ang investigasyon. Ingat po sa pagmamaneho mga kapuso. Samantala, kinuyog ang isang lalaking pumasok sa kwarto ng mag-asawang senior citizen sa Tondo, Maynila. Ang paliwanag ng kanyang pamilya sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Kuha sa CCTV ang pagtakbo ng lalaking naka-violet sa bahaging yan ng Benita Street sa Barangay 186 Tondo, Maynila, tanghali nitong November 2. Ang lalaking tumatakbo galing daw sa bahay ng isang mag-asawang senior citizen. Naabutan daw sa Benita Extension ng 29 anyos na lalaki at doon na siya kinuyog ng mga residente. May mga tama po siya dito sa tuhod. Sugat lang po sa tuhod. Siyempre ako naman po, bilang kagawad po, siyempre ayoko naman pong masaktan yung tao. Talagang hinila ko muna siya sa patrol namin. Sinakay na po namin siya agad, namin sa barangay. Ayon sa barangay, agad naman daw nagtungo ang pamilya ng lalaki at ipinaliwanag sa kanila na nagkaroon ng health problem ang lalaki mula nang maghiwalay sila ng kanyang live-in partner. Ayon sa pulisya, walang naipakitang dokumento ang pamilya ng lalaki kaugnay sa kanyang kondisyon. Wala namang nakuhang gamit sa mag-asawang senior citizen, kaya hindi na raw sila magsasampa ng reklamo. Nung pag-iimbestiga ho namin, sabi naman ho, wala lang, pumasok lang daw dun sa bahay na yon. Siguro yun daw yung nagustuhan niya. Ang sabi po ng biktima, ang kamag-anak po ng suspect, magpa-file po sila ng kaso doon ho sa mga na ma-identify nila ng bugbugo sa kamag-anak nila. Nakausap din namin ang dating live-in partner ng lalaki. Sinabi rin niya na may health condition ng lalaki. Nabanggit din niya na ang bahay na pinasok ng lalaki ay dati raw niyang tinirhan. Alam niya po talaga bahay pa rin po nila yun. Kaya umakyat po siya. Pero hindi po yung magnanakaw. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Inihahanda na rin ang mga barko sa ilang pantalan sa Mindanao para sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Sarah, saan yan? Rafi, sa Nasipit, Agusan del Norte, nasa isang daungan na ang mga barko mula sa iba't ibang lugar para makaiwas sa hagupit ng Bagyong Tino. Abot sa 50 commercial at cargo vessels ang nakadaong sa Nasipit Seaport. Ayon sa Philippine Coast Guard, ligtas ang lugar dahil sa mga matataas na bundok sa paligid. Inaasahan ang pagdating ng marami pang barko. Sa Davao Occidental naman, suspendido na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil din sa bagyo. Nakahanda na rin ang Coast Guard para rumisponde sa mga mangangailangan ng tulong. Sa Sigma Capiz, sugatan ang 5 sakay ng isang pick-up matapos mahulog sa gilid ng kalsada. Sa investigasyon ng pulisya, posible umanong nakaidlip sa pagmamaneho ang 50 anyos na driver at nawala ng kontrol sa manibela. Ayon sa ilang saksi, mabilis ang takbo ng pick-up. Wala namang nadamay sa nangyari. Walang pahayag ang driver ng pick-up at ang iba pang sakay. Update po tayo sa initial assessment ng Office of the Civil Defense kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Tino. Kausapin po natin si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Rafaelito Alejandro IV. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Yes, Connie. Magandang tanghali po. Ano po ba ang ating initial assessment sa mga lugar sa Visayas Region na may pinaka-apektado ho nitong Bagyong Tino? Based sa mga nakuha namin mga reports and updates, mukhang ang Cebu, because of the massive flooding na nangyari kaninang madaling araw hanggang umaga, ito po ang nakita natin na pinaka-apektado so far. But tuloy-tuloy pa rin naman ang epekto nitong Tino kasi parating o pasok pa siya sa Panay. But so far, based sa dinaanan niya, mukhang Cebu po ang pinaka-matinding may epekto dito sa Tino. Sa ngayon po ba may mga balita na kung magdadeklara po ng state of calamity dun sa mga natamaan po nitong Bagyong Tino? Oo, meron na mga indikasyon na magdi-declare itong mga LGUs na ito, itong sa Region 7, pati sa Region 8, itong dinaanan itong
Southern Leyte po. Oho. At ilan na ho ang naitalang nasawi o nawawala kaya dahil ho sa bagyong Tino officially? So far, meron kami mga initial na report sa dalawa na nasawi dito sa bagyong ito, but still subject for validation po. Okay. So, yung kasama ho dyan yung kinonfirm na, no, na isa hong tanod, tama ho ba yun, na nabagsakan ng puno, at yung isa naman ho, isang senior citizen daw na nalunod? Opo. Yun po yung dalawa na nakuha namin, at meron pa pong isang initial sa Maguindanao, but we are checking, no, kung related siya sa Alright. sa bagyong Tino, but chine-check pa rin natin ito. Makikibalita lamang din po tayo, no, dun sa mga gusto rin syempre magpaabot po ng tulong. Ano ho ba yung mga hinihiling, no, ng ating mga inilikas na residente? So far, tubig at saka pagkain, and ito nga, mga papasok din dito yung mga shelter material na kailangan nila, lalo na sa Region 8, yung mga tent po, yung dinaanan malakas na hangin. I see. At yung may mga lugar pa rin ho ba daw tayong hindi pa napupuntahan dahil po sa baha o kaya sa mga landslide? May mga areas din daw na hindi pa nakokontak? So far, wala namang areas na hindi napupuntahan. Meron po report sa atin na kailangan ng tulong, at yun po, inaayos natin at para mapuntahan at ma-augment yung mga LGUs, lalo na sa Cebu. Dito sa Southern Leyte naman, medyo okay naman ang komunikasyon at gumagawa na po ng damage assessment sa lugar as we speak po. Marami ho nagulat, particular na doon sa mga nalubog, no, sa Cebu, no, at sa ilang pang probinsya ng Cebu. Maari lamang ho, pinapakita ho kasi natin itong mga video po ng mga nalubog na sasakyan. Sabi ho lang ho sa atin, ano bang pangyayari? Gabi ho kasi ito nanalasa, ano, itong bagyong Tino. At ito ho ba yung mga nakapark? Ano ho ba ang senaryo nung time na yan? Opo, ang mga initial info sa amin, ito yung nakapark kasi gabi nga ang dumating itong bagyo dyan sa Visayas at medyo tumaas yung tubig. Kaya ito po, mga sasakyan na nakasama doon sa pagtaas ng tubig at nadala sila, no? So yun po ang initial info sa atin. Kaya po naka-red warning ang Cebu kahapon pa po dahil sa dala ng ulan nitong Tino. So ito po talaga matinding pag-uulan naranasan nila. Kaya hindi lang po sa Cebu, yung neighboring towns din po or cities sa Talisay at sa Liloan, nagkaroon din po ng flooding. Susunod daw natutumbukin na ang Panay Island. Kamusta na ho ang balita doon at update? Opo, ang update natin doon kanina, sinisigurado natin doon sa aming regional office na nakalatag na po or naka-ready na lahat ng mga resources doon at nakapag-conduct na po ng mga preemptive evacuation doon sa area nila. So, titignan natin yung pagdaan itong bagyong Tino doon at nakapag-issue naman tayo ng early warning at sana hindi na ganun kagrabe ang epekto nito. But again, all warnings have been issued and preemptive actions have been undertaken already doon sa Panay Island. Sir, ulitin ko lamang yung tanong ko kanina, no? Kung may mga lugar tayo na nababanggit nga na talagang napuruhan po nitong bagyong Tino, may mga sasailalim na ba sa state of calamity na alam nyo na? Na po pwede hong... Oo, may mga indikasyon na po. Yung Cebu, baka mag-declare din po sila. But of course, kinukumpleto lang nila yung datos. But sa Region 8 and Cebu, we expect po na magkakaroon ng mga declaration sa mga lugar na dinapot ng Tino. Malawak nga po ito, pati po daw sa Sagay, no? Pinag-uusapan na rin po nila. Okay. Marami pong salamat, sir, sa inyo pong oras at update na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali. Yes, Connie, magandang tanghali din po. Ingat po kayo. Yan po naman si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration ASEC, Rafaelito Alejandro IV.